Alam nyo, yung bahagahari, para sa atin, di ba, ang ganda lang tingnan. Isang simpleng fenomeno ng science. Pero, paano kung may mas malalim pa pala itong kahulugan? Paano kung isa pala itong babala? Tara, silipin natin ang isang napakakaibang pananaw tungkol dito. So dito tayo magsisimula sa isang malaking tanong. Kino-question mismo ng source natin yung alam nating paliwanag ng siyensya. At ang tanong niya, paano kung yung bahaghari na nakikita natin, hindi lang pala simpleng refleksyon? Paano kung isa pala itong babala para sa buong mundo? Okay, so ayon sa source natin kay Narciso Olalo, ang bahaghari, hindi raw yan basta-bastang magandang tanawin lang. Sabi niya, isa raw itong advanced notice mula sa Panginoon, isang babala tungkol sa global warming. At ang koneksyon, diretso daw sa temperatura ng atmosphere natin. Grabe 'di ba? Ang bigat ng ideyang yan. So, saan nanggaling ang koneksyon na to? Paano niya napagdugtong ang bahagahari sa global temperature? Well, ang simula ng kwento ay nakabase pala sa isang tunay at siyentipikong pangyayari sa ating panahon. Ang unang piraso raw ng puzzle na to ay isang phenomenon na tinatawag na Sudden Stratospheric Warming o SSW. Ito, para sa kaalaman nating lahat, ay isang totoong event kung saan biglang umiinit ng todo ang isang parte ng ating atmosphere. At para magka-idea tayo kung gaano katindi dito, binanggit sa source ang isang specific na SSW event. Isipin nyo, tumaas daw ang temperatura ng mahigit 40 degrees Celsius kesa sa normal. 40 degrees. Sobrang tindi niyan. Pero hindi lang puro siyensya ang usapan dito. Mula sa pag-init ng kalangitan na naoobserbahan natin, dadalhin tayo ng kwento sa isang bagay na napaka-personal. Isang banal na revelasyon daw na siyang naging pundasyon ng buong teoryang ito. Nagsimula raw ang lahat nang mag-post ang may akda ng isang litrato ng bahagahari na naging kontrobersyal. Dahil sa pagkakalito niya, humingi siya ng sign mula sa Diyos. At dito na, nagkaroon siya ng isang napakalakas na panaginip. Dito na talaga nagiging parang eksena sa pelikula. Sa pananaginip niya raw, kasama niya si Jesucristo at pumasok sila sa isang malaking butas na parang balon. Tapos bigla na lang daw may baging na pumulupot sa kanila mula paa paakyat sa ulo na parang pinipilit silang umakyat palabas ng balon. Ang wild, di ba? Okay, pagkaakyat nila, hindi pa tapos. Inutusan daw siya ni Jesucristo na bumalik doon sa balon at makiusap na may ilabas para daw may mapanood ang mga tao. Napaka-misteryoso. Ano kayang ibig sabihin nun? At nang bumalik na siya, ito na. Biglang may lumabas daw na isang dambuhalang mata. Napakaliwanag, sinag na sinag. At may boses na nagsabing, sige gawin mo para may panoorin ang mga tao. Grabe! Siyempre, tinanong ng may akda, anong koneksyon nito sa bahagahari? At ang sagot daw ng mata, reflection yan pero hindi nila kayang ipaliwanag. Isa raw itong special na reflection na silang dalawa lang, yung may akda at yung mata, ang nakakaalam kung paano nangyari. So, paano natin ngayon bubuin ang lahat ng ito para maging isang teorya? Ang susi raw ay nasa pag-intindi sa mga simbolo na napanaginipan niya. Okay, ito yung paliwanag. Sabi ng may akda, ang balon daw sumisimbolo sa tubig at sa mundo. Yung baging naman na pumulupot sa kanila, yan daw ang equator ng Earth. At siyempre, yung mata, yun daw ang divine source ng mensahe. At dito na talaga natin makikita yung dalawang magkaibang mundo. Sa kaliwa, ang alam natin sa siyensya, reflection ng araw sa raindrops. Sa kanan, ang pananaw ng may akda, reflection na nanggagaling misma sa temperatura ng buong atmosphere. Magkaibang magkaiba. At para suportahan ang teorya niya, nag-iwan siya ng isang hamon. Sabi niya, paano nagkakaroon ng bahaghari sa gitna ng dagat kung saan wala namang salamin? Isang tanong na para sa kanya ay hindi kayang sagutin ng simpleng siyensya. So dito na papasok yung pinaka-crucial na bahagi. Paano pinagsanib yung dalawang magkaibang pananaw na ito, yung siyentipiko at yung espiritual, para makabuo ng isang teorya? So eto na yung buong teorya, step by step. Una, may siyentipikong event, yung SSW na nagpapainit sa atmosphere. Pangalawa, yung init na to mismo ang gumagawa ng isang global reflection. Pangatlo, yung reflection na yan yung nakikita natin bilang bahaghari. At pang-apat, ang pinakamensahe sa likod nito, ito ay isang banal na babala tungkol sa global warming.
Sa huli, itong buong kwento na pinagsasama ang science at personal na revelasyon ay nagiiwan sa atin ng isang malaking tanong, di ba? Kung ang siyensya ay meron ng malinaw na paliwanag sa isang bagay, may lugar pa ba para sa mas malalim, mas personal na kahulugan? At sa susunod na makita ka ng bahaghari, ano kaya ang iisipin mo?